Ito si Yu. Lumaki siya sa farm. Ay, hindi pala siya yon. Ito si Yu. Siya ay obsessed sa mga true crime shows and books. Dahil siya ay unemployed at isang loner, ito lang talaga ang obsession niya. Isang araw naisipan niyang isabuhay ang mga napapanood at nababasa niya. Yes, opo, naisipan niyang maging serial killer in real life. So ano ang first step niya? Gumamit siya ng online tutoring app para doon maghanap ng English language tutor at yun ang pinlano niyang mabibiktima. Nagpanggap siyang isang nanay ng isang high school student na kailangan ng tutor sa English. Mas prefer daw niya ay female teacher na willing mag-tutor sa kanilang sariling bahay. More than 50 ang kinontak niya and finally nakakita na siya ng magiging victim. So dumating na ang araw at nagpunta na sa bahay ng tutor itong si Yu na naka-school uniform. Binili niya ang school uniform online para magpanggap na siya ang student na ito-tutor. After siyang papasukin ng tutor sa bahay, di na nagpatumpik-tumpik pa at agad na niyang pinagsasaksak ang biktima. Nang more than 100 times. Di siya tumigil kahit wala ng buhay ang biktima. Pagkatapos nito ay pinutol-putol naman ang mga body parts. Nilagay niya sa luggage bag at nagtaksi papunta sa isang lugar malapit sa ilog at doon niya tinapon. Alerto ang taxi driver at na-observe niyang duguan yung maletang iniwan kaya ni-report niya kaagad sa pulis. Naaresto naman kaagad si Yu at umamin sa ginawa. Nagmakaawa siya ng lenient na sentence dahil nag-hallucinate at may mental illness daw siya nung ginawa niya ang krimen. Hindi naniwala ang korte sa kanya dahil premeditated ang ginawa niya. As shown sa evidence ng browsing history niya, ilang months siyang nag-research on how to kill and how to get rid of a body. Sa huli, inamin niyang dahil sa mga nababasa at napapanood niya ay na-curious siyang gawin in real life ang pumatay. Life sentence. Yan ang title ng final chapter ni Yu.